Hello everyone, welcome back to my channel. So for today's video, gagawa naman po tayo ng napakasarap at napaka-creamy na cassava cake. So for the cassava cake ingredients, meron po ako dito grated cassava, pure coconut cream, white sugar, grated cheese, salt, and then we have lye water, and lastly, melted butter. Meron naman po tayo ditong other coconut cream, 3 egg yolk, 1 big can condensed milk, cheese for toppings, then butter, and vanilla. Okay, into a mixing bowl, i-add lang lahat ng ingredients. Pagsamasamahin lang natin. For this recipe, baka nagtaka kayo, nag-add ako ng lye water. Ang white cassava kasi, hindi siya ganun ka-firm and kakunat. Unlike sa yellow, pag yellow cassava ang gamit nyo, you can omit the lye water. Actually, ang lye water is also preservative, aside from pampakunat. And then salt, and our lye water. Matubig po kasi ang white cassava, and then our melted butter. Combine lang natin. So, itong recipe na to, napakalinamnam even without using, what they call that, kasi hindi tayo gumamit ng evaporated milk. Kasi pure kakanggata yung ginamit natin. So, mas gusto ko kasi fine yung ating cassava cake. Kapag mas pino, pwede siyang i-blender. So, gagamit ako ng emulsion blender. Okay, after ma-blender, ito itsura niya. Medyo malapot-lapot na pino. And then ito, transfer natin siya sa brownie pan. This is 8 by 8 by 1. Or any pan that you have. It's either rectangular, circle, or any size na pan. For the whole recipe, pwede siya sa 12 by 16 na pan. We call that jelly roll pan. So gusto ko kasi square naman pang benta para pare-parehas. So pag naglagay kayo ng cassava, it should be 3/4. Kasi maglalagay pa po tayo ng toppings. Huwag pong punong-puno. Okay, then pantayin muna natin. Okay, let's stop para maging flat at kuminis. And then preheated na yung ating oven at 350 degree Fahrenheit. Bake for about 30 minutes or until done. Medyo luto na talaga siya. And then ibabalik natin after maluto, lalagyan natin ng toppings, then ibibake ulit siya. Okay, let's put now inside the oven. Then close. Then see you later after 30 minutes. For the toppings, let's mix together the condensed milk, egg yolk, coconut cream, then vanilla. So this is one big can of condensed milk. Any brand can do, mapamura man o mahal, pwede po. Kasi nagmahal na talaga lahat ng condensed. Then our egg yolk, then mix. Vanilla, just a little bit of vanilla. And then yung butter, saka na kapag naluto na yung ating toppings. Lastly, add natin yung butter. And then our kakanggata or coconut cream. So, galing kasi ito sa ref, kaya siya, or freezer, kaya siya super thick. Yung coconut cream natin, tulog. Yan. So, lutuin natin yung toppings hanggang lumapot konti. Not totally thick, light lang yung pagkakatik niya kasi ibibake pa natin to.
Okay, ito na yung ating toppings and then pwede ko nang i-add si butter kasi mabilis lang po to. Iti-temper lang natin siya konti, saglit lang. Not totally thick para spreadable yung toppings natin kasi pag binake natin to, dun na siya magtitiken. Okay, okay na yung ating toppings. Medyo lumapot na siya konti. Off na siya para hindi siya lumapot ng tuluyan. And once na naisalang nyo, always do the continuous stirring ha para hindi siya mag-curdle. Smooth siya. And then transfer nyo agad sa isang mixing bowl para hindi mag-stop yung cooking process. And that's it. Okay, after nating ma-pre-bake yung cassava, ito yung itsura niya. So, luto na siya. So, maglalagay na tayo ng toppings. Ang toppings po ha, nakadepende yung kapal. Kapag masyadong maraming toppings, matamis ang inyong cassava cake. Tandaan niyo po yan. Ayan. Spread ko lang na ganyan. So, ganda ng ating toppings. Or using a spatula para makover yung cassava. So ito na yung magpapalasa kasi konti lang yung sugar ng base natin. You can use the Eden cheese, cheesy, pero ang gusto ko sa aking cassava cake, I'm using cheddar cheese. Baka ma-expire kasi kaya gagamitin ko na yung cheddar cheese namin sa ref. Ang cheddar cheese kasi, maalat-alat po siya. So it's up to you kung anong klaseng cheese ang gagamitin nyo. And then ibabalik natin to sa oven hanggang mag-brown yung toppings natin. And that's it. Mga around 15 to 20 minutes, okay na to, yung toppings natin. Kasi ang gamit ko, convection oven. And yung dalawa, nasa isang oven ko po. Mas gusto ko kasi ang electric oven kahit mahal. Kasi may nag-comment na ang mahal daw ng convection kasi kuryente compare sa gas. Pero ang convection oven kasi or electric oven, kahit anong i-bake mo dyan, ang ganda ng result. Mapatinapay, kakanin, or cakes, napakaganda ng convection oven. Kaya love na love ko yung maliit na convection oven na yan. So, ipasok na natin sa ating oven. Ito na yung ating cassava cake na dalawa, yung isa last na lang, nakasalang pa. So, ganito siya, nag-brown na siya on top. May spot siya na black. Yan kasi ang gusto ko. So, it's up to you kung paano, o it's light lang or dark yung pagkaka-toast ng inyong cheese. And then, palamigin natin ng 8 hours or overnight bago slice para hindi siya ma-deform. Before I close the cassava cake vlog, so magbibigay muna ako ng tip dito sa dulo. Ang cassava, hindi ko binanggit kung pipigaan, hindi po talaga pinipigaan. Kasi yung iba daw, may nabibili silang mapait. Ang ganito kasi yan, ang cassava po, kapag nahukay na yan, igadgarin nyo na, and then ikilo nyo na siya by 500 by kilogram, and then i-freezer nyo yan for 6 months ang cassava cake. Kasi ang cassava cake, pag hindi na fresh, ang nangyayari po is pumapait talaga. Di ba? Nangingitim na siya. Pag piniga kasi siya, ang cassava, sa experience namin ha, para siyang sapal, wala na siyang lasang kamoting kahoy. Meron kasing naririnig ko ha sa mga food groups na merong nakaka-encounter, mapait daw yung kasaba nila. Sa amin naman po, never pa naming na-encounter yung mapait na kasaba. Once kasi na nag-order na kami ng kasaba, ginigiling na po namin yan. And then, if-freezer para ma-retain yung freshness ng ating kasaba. And then, pag kailangan namin, may order kami ng kasaba cake or pichi-pichi, itutow lang namin yan from the freezer. Yun po yung tips ko. Kasi yung iba din, may nagsabi is may nakakalason daw na kasaba. I think, ang kasaba cake kasi is may cyanide yung balat ng kasaba. It's a natural sa kasaba yon, pero it's not enough para makalason yung cyanide. Kasi yung cyanide na from the balat of cassava, protection niya po yun sa ilalim ng lupa para hindi siya masira. So ang tips ko, para hindi nyo ma-encounter yung mapait, once na na-harvest ang cassava, i-blender nyo na yan, ipagilin nyo na yan, and then ipasok nyo sa freezer. Ganun po yun. Kaya siya pumapait. Kasi nga, yung sa balat niya,
ina-absorb yun ng cassava. And then, ito na yung ating finished product, ang ating creamy cassava cake. Hope you like it. And see you soon on my next video.